Follow-up lang po, ma'am. Last year po, if I recall it right, maaga pong na-ratify ng BICAM yung proposed 2025 budget. Kaya nasilip po ng Pangulo yung mga questionable insertions that time to a point na kailangan mo pong tumaan sa thorough review with the Cabinet. So, given this very limited timeline, how will the President ensure na wala pong makakalusot talaga ng mga questionable insertions, or is he even considering a reenacted budget just for a few days or weeks in January to make sure na talagang malinis po yung 2026 budget? Limitado man po ang panahon, ang sinisiguro po ng Pangulo ay aaralin mabuti to. Kung may dapat i-veto, i-veto po ng Pangulo. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, just to reiterate, how confident are you that the budget will be signed on or before December 31? Ang nais po talaga ng Pangulo ay mapirmahan ito bago magtapos ng taon. So kung dapat aralin, kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Meaning no holidays for the executive. Opo. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. So, Yusek, parang nabanggit nyo na there will be no holiday para kay Pangulo. Is that true? Walang Christmas break ang Pangulo? Dahil pag-aaralang maigi yung Kailangan pag-aralan po. Sa Pangulo po, di po kailangan magkaroon ng Christmas break. Kailangan po talagang aralin ito at pipilitin na mapirmahan po ito bago magtapos ng taon. budget.